Lumaking mahirap, kapatid siya ni Jay Manalo. Paano? So mga lods, itong comment na to, nakita ko to doon sa may video ng KMJS. Meron kasi nagtag sa akin ulit doon sa video ni KMJS and then nakita ko to. So gusto ko lang sagutin. Kasi parang alanganin siya doon sa may kwento na lumaki ako sa hirap. Kasi ang sinasabi niya, kapatid ko to si Jay Manalo. Gusto ko lang munang tanungin kasi sa inyong lahat, ano ba pagkakilala niyo kay kuya? Galing kami sa mayamang pamilya. Sikat siya, kilala nyo siya ngayon. Pero during that time, 1993, medyo yung career niya nagsisimula pa lang. Napakaliit pa ng talent fee niya noon. Maring meron siya mga gamit na bago. Yun, lagi naman yung binibigyan tatay ko, mga kaibigan niya. Ang dami yung blowing bubbles dati, nagkalat sa tondo. Kasi pinamimigay niya kung ano meron siya mga gamit. Pero pera, hindi eh. Talagang hirap pa eh. Naalala ko nga no, nagpunta kami sa kanila. Ang may pera nun dati, yung dating kinakasama niya. So, nandun kami. Tapos nung ihahatid kami ni kuya sa may sakayan, binigyan niya kami ng 100 pesos. Sabi ng tatay ko, nak, baka wala ka ng pera. Kasi alam namin wala din siyang pera nun eh. Di sabi niya, hindi pa, okay lang, meron pa akong 800 dito. Kasi 900 daw yung pera niya. So, binigyan niya sa amin yung 100 pesos. Para may pera kami. Isipin mo yung buhay nun na ganun. Mga 1994, 1995, siguro yata yun. Bago pumunta yung tatay ko ng Malaysia ulit. Ganun. And during that time, bago talaga umangat yung career ni kuya nun, nagkaroon pa siya ng setback sa career niya. Hindi ko na kukwento kung ano yung mga nangyari. Basta may mga nangyaring kwento nun na mali. Mali ng ibang tao Hindi siya. Nagrabyado si kuya nun. And then, tsaka siya ulit umayos yung career niya hanggang sa umangat. Ganun yung nangyari sa kanya. So, during that time, 90s, talagang wala. Maring kilala siya ng paunti-unti. Pero walang pera. So, naghihirap pa rin. Hindi naman siya yung kagaya ng mga ibang mga sikat na artistang kilala mo na anak din ng dating artista or galing sa mayamang pamilya. Galing talaga kami sa may squatters area. Okay? So, isasama ko na rin yung may nagsasabi na yung lugar daw namin is hindi naman daw magulong tondo. Well, ngayon. Pero during the time na dumating ako ron, may mga bahay dun sa amin na ginibana na masasabi ba natin squatters area yung kasi hindi naman kanila yung lupa eh. Nakitayo lang sila doon hanggang sa kinuha ng may-ari. So, squatter pa rin yun, di ba? So, ganun yung lugar doon. Masikip doon. Daming bata, di ka makalakad. Maraming nagkalat na jackpot sa kalye. Nagdadampa kami doon. Di ba? Nagte-text, nagjojolen, lahat. Bubutasin mo yung sahig para may pang-jolen, di ba? Kasi dapat sa lupa yung kaso semento, bubutasin namin. Makikita mo yung mga kapitbahay mo, walang CR, nagsi-CR doon sa may kanal, di ba? Nagbi-billiards kayo. Pag yung billiards tumalsik, nalaglag doon, kakapayin nyo yung kanal. As in, kakapayin mo ng kamay mo, hindi ka mandidire kung ano mahawakan mo. Ganun. Ganun yung kinalakihan ko talaga. So, hindi yung mababago. Marami magpapatunay niyan na mga kapitbahay namin. Marami magpapatunay niyan. And then, ang laro namin, Block 1, 2, 3, Priki Down 1, 2, 3, mga ganyan, 21. Tapos, trumpo. O, magtutrumpo kayo. Tapos may mga bully na mga kuya-kuya nyo na mga mas ahead sa inyo. Pag yung trumpo mo umangat na ganun, babagsakan ng bato para maging bansot yung pako. Yung mga bully ganun. Pero yun lahat yung dinanas namin Pero pag hindi naman gumanon ganyan, babagsakan ng magiging parang sibuyas, magiging medyo flat. Hindi na iikot ng maganda, magagalit ka, babato mo sa kanila yung trumpo. Ganun yung kinalakihan kong environment, vicinity ron. Tapos pag gabi may lasing na may mag-aaway Pero ngayon kasi, kaya hindi na siya ganun kagulo dahil marami na nag-ibang bahay. Lalo pa ngayon, yung isa sa pinupuntahan kong lugar doon, nag-iba na rin. So, yun. So, again, babalik ko, lumaking mahirap, kung diskumpiyado ka, marami magpapatunay niyan. Marami magpapatunay. Kasi, kahit si kuya naman nung time na yun is mahirap pa rin naman din talaga. Although nakikilala lang. Pero nung time na kaya niya na, meron na siyang sobra, bukod sa pang-tusto sa pamilya niya, never naman siya nakalimot sa amin and tinulungan niya nga ako, di ba? Na makapag-aral ng high school. Tapos, nung time na wala naman siyang ganong pera and then marami siyang gamit na binibigay sa kanya dahil sa pagmamodel niya, makikita mo yung mga kaibigan niya, mga kapitbahay niya, pinsan niya, si Papa, binibigyan niya ng mga gamit. So, yun. Sana medyo naliwanagan ka, Ma'am Mira Babies. Kasi, akala talaga ng iba, pag sikat may pera Okay, pag nakilala may pera. Hindi ganun. Hindi talaga ganun. So, yun lang, mga lods, okay? Thank you!